Ayun, pumila nga ako noong October 2 bilang senador at inaasahan ko na mawala na yung haka-haka na kung saan-saan ako tatakbo. Senador lang, re-election para sa ating bansa. Marami kasi akong bitin na mga programa, bitin pagkat hindi nga natuloy. Yung iba, nasimulan na yung tungkol sa land reform po, nag-umpisa yun. At kahit binigyan natin ng titulo, alam naman natin yung mga magsasaka natin, wala namang perang pambili ng traktora, ng binhi, ng gasolina, ng abono. Kaya kailangan tuloy-tuloy. Isa pa, yung mga lola, nabigyan naman natin ng mga social pension, kulang-kulang naman. At yung PWD, solo parents, lahat yan, nag-iintay pa at wala pang tulong mula sa pamahalaan. At syempre, yung infrastructure, walang katapusan pagkat ang mahal-mahal ng kuryente. Kaya sa ating mga lugar, katulad sa Mindanao, na talagang mahal na, pasintu-sintu pa, panaway-panay ang brownout, kailangan i-career natin ang infrastructure development, lalong-lalo na yung power. Ngayon na marami ng micro-renewables, nauna na kami dyan sa Ilocos Norte, kaya sana tuloy-tuloy. Nako, nakikita ko sa screen yung nanay ko, pati yung daking dalawang anak. Yes. Yung tatlo kong anak nandun sa Ilocos, si Governor Matt, nag-slide siya bilang Vice Gov.